Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. And good morning din po sa mga kasama po natin sa ating online stream. We're blessed to have each and everybody with us this morning. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, I am blessed to see you today. Ayan po. And I believe po, no, as we celebrate po today's church anniversary po, we believe po that our God is faithful and true to His word. Amen po ba dan, church? Amen. In Psalms chapter 95 verses 1 to 3, sabi po dito, "Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is a great God, a great King above all gods." And I believe po today we are ready to worship our one true and living God. Amen po ba din, church? Pero bigyan mo ng mataas, malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hey! Hallelujah, Lord God, you reign in this place, Lord God. We praise your holy name. And we declare, our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Can you sing blessing? Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Can you wave your hands for the Lord this morning? Sing hallelujah. Come on, church, lift your voice, sing hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Hallelujah. Trust in your name, Jesus. Can we declare there's nothing to fear? You are here with us. Hey, we put our hope in your name, Jesus. Can you declare blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever? All of the honor, all of the praise is yours. Yours forever. Sing hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God reigns. Can you declare our God is in control? Steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Declare our God is in control. Yes, steadfast, unmovable, nothing
mo sa Panginoon. Hallelujah, God reigns. Declare, hallelujah, hallelujah, God reigns. Our God is in control, steadfast and movable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Our God is in control, yes, steadfast and movable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns. Pwede bang sumayaw ka para sa Panginoon? Come on, church! Lift up your praises! Hey! Pwede ba ipalakpak mo ng mas mataas ang kamay mo para sa Panginoon? Sino po dito magpupuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan? Can you hear a shout of amen? Amen! Hey! Oh God, we praise your holy name in this place. We sing our praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. Oh, hallelujah. I praise when outnumbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Can you declare this morning? As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Sing it out! Praise the Lord, oh my soul. We sing, I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I declare you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. We declare today, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Can you praise the Lord? Praise the Lord, oh my soul. Sing praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hey! Sino po dito magsasabing faithful ang Panginoon sa kanyang buhay? Can I hear a shout of amen? Amen! I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, Praise 'cause you lift reign. your voice. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise
soul. Lift your voice, sing. Praise the Lord, oh my soul. Praise, Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. and I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Sing. How could I keep it And inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it And inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Pour out your praises. Pour out your praises. Hallelujah. Pour out your praises. Hallelujah. Church, masarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba doon? At nagpupuri po tayo dahil siya po ay mabuti. Amen? Amen. Nagpupuri po tayo dahil siya po ay faithful sa ating buhay. Amen po ba doon, church? Amen. Kaya pwede ba minsan pa awitin natin sa Panginoon tong part na to na galing sa ating puso na nagpupuri at sumasamba sa kanyang pangalan. We sing, praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated. Just sing it up. Praise cause you're faithful. For the Lord. Praise cause you're true. Yes. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Samahan natin ang Praise kamay, cause you pagpuri sa rose and Panginoon. defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. We sing. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Declare. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Pwede ba awitin mo mula sa puso mo ngayong umaga? Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Declare. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep For it the last time, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Pour it out. Pour out your praises. Pour out your praises. Hallelujah. 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 The Lord is worthy of every praise. Amen to ba dun, church? The Lord is worthy of every worship that we can give. He is good. He is faithful. Church, pwede ba sa umagang ito itaas mo yung kamay mo sa Panginoon? Pwede ba itaas mo yung kamay mo, yung dalawang kamay mo sa Panginoon? Bilang pasasalamat, bilang papuri, bilang pagsamba, pwede bang itaas mo yung kamay mo sa Panginoon? And just start to open your mouth, just start to sing your praises, just start to sing your worship, just start to pour out your thanksgiving today. Kuraraya sikararabayo. Oh God, you're here. Dakila kang Diyos. Praise you. Sadyang mabuti ka, Panginoon. Sadyang tapat ka. Sa habang panahon,
kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking papurihin. Dakila ka, O Diyos, Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. pagkitin mo sa Panginoon ngayong umaga. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Tapat ka, Panginoon, dakila ka, O Diyos, tapat ka mang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Salamat, Panginoon. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sa habang panahon, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan pinahon. Pag-ibig mo alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong naan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri. Walang hanggan, walang hanggan katapatan, sa buhay ko'y lagi mong naan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa
kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan Katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito kami, Panginoon. narito dahil sa biyaya mo. Salamat, Panginoon. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus! Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Awitin mo sa Panginoon. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo. Jesus, sa'yo ang kaburihan, Yes! kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo lamang, Panginoon. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo lamang. Jesus, sa'yo ang karangalan, Yes! kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Can you lift your voice? Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, Awitin mo sa Panginoon ngayong umaga. kalwalhatian Sa kanyang kabutihan, at magpakailanman. sa kanyang faithfulness in your life. Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang kaburihan, Yes! ngayon at magpakailanman. Sa'yo! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang, Panginoon.
purihin. Hallelujah. 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 Church, pwede ba minsan pa itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon? Taas po natin ang ating kamay bilang pagpuri, bilang pagsamba sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang katapatan sa iyong buhay. Pwede bang buksan mo ang iyong mga bibig? Pwede bang magsalita ka ng pasasalamat sa ating Panginoon ngayong umaga? Can you just open your mouth and pour out your thanksgiving to God today? Can you just open your mouth and pour out your praises? Jesus, sa iyo lamang, Panginoon, ang aming pagpapasalamat, ang aming papuri, ang aming pagsamba. Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat sa lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat dahil patuloy kang nagiging tapat sa simbahang ito, sa aming mga buhay. Hindi nauubos, hindi nag-expire ang iyong goodness, ang iyong faithfulness. And Lord God, we just acknowledge your presence in this place. Lord God, patuloy mong buksan ang aming mga puso, ang aming mga isip sa iyong salita, sa iyong presensya, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na miss namin, Lord God, itong moment na ito na may encounter ka namin in spirit and in truth. So Lord God, open our hearts and open our minds today. Allow us, Lord God, to understand your word. Allow us to encounter you every way possible. And Lord God, sa iyo na binabalik lahat ng papuri. That all the praises, all the honor, and all the glory be upon your name, Panginoon. And in Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede ba natin bigyan ng isang malakas at mataas sa palakpak ang ating Panginoon na buhay? Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Sige, tayo po makakaupo na po. God bless you po. Amen! Happy and blessed silver anniversary, COG-COM. Hallelujah! Maraming salamat sa inyong worship team for ushering us into the presence of the Lord. Sige po, hayaan natin makaupo ang bawat isa dito po sa harapan. Marami po pong vacant seats. Yung mga nasa likod po na walang upuan. Hintayin po natin na ang bawat isa ay nasa komportableng upuan. Welcome po sa ating silver anniversary. And kung ito po ay first time mo naka-attend dito sa church, pwede po bang ma-invite na taas po ang kanang kamay, yung mga first timers, ayan. Ayan, maraming po salamat. Pwede mo maimbitahan po kayong tumayo, ang mga first timers po natin sa ating Sunday service. Gusto po namin mag-offer ng prayer po sa inyo. And gusto po namin kayo acknowledge. Ayan, maraming salamat. Nice pong church, pwede ba tayo mag-pray sa ating mga kapatid? Lord, salamat sa mga kapatid namin na dinako mo po dito, nakasama namin sa pag-celebrate ng anniversary. And we ask, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila at patuloy po nilang maranasan talaga, Panginoon, ang purpose mo sa kanilang buhay, ang kabutihan mo, Panginoon, Lord God, at ang plano mo sa kanilang buhay. At hindi lamang po ang mga first-timers, kundi ang bawat isa na narito ngayong umaga, pagpalain po ninyo in Jesus' name. Amen. And maraming salamat po at kayo po ay makakaupo. Praise God. Sinamahan po tayo ng Diyos sa ating pong 1 week celebration ng ating pong anniversary. At maraming salamat po sa lahat ng nakiisa, nakibahagi at tumulong, sumuport.
at nag-sacrifice para po sa mga gawain ito. And may the Lord God richly bless each one of you according to what you have done. So all glory be unto God. Hindi ko na po isa-isahin ang inyong mga ginawa, pero alam po ng Lord po yan. At muli nga po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At pwede po bang minsan pa ibigyan natin ng best clap offering ang Panginoong Jesus for the 25 years of His grace and faithfulness dito po sa ating church. Praise God. Marami pong nangyari sa nakalipas na mga taon, especially doon po sa dumaan na pandemic. At isa po ang church po natin sa mga churches na talagang niliglig na patindi ng enemy. But thanks be to God dahil tayo po ay still standing. Tayo po ay still nag-move forward dahil po hindi tayo iniwan ni pinabayaan man ng Diyos. Amen po ba? Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, God is with us. And because God is with us, dahil kasama po natin ang Panginoon, tayo po naniniwala at na kung saan po ay patuloy nagagawa ng mabuting bagay ang Panginoon sa buhay po natin, sa church po na ito, sa taon na ito, at sa mga susunod pang taon hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Hallelujah, hallelujah. Sabi po ng salita ng Panginoon, si Lord po mismo ang nagsabi in Jeremiah chapter 32, verse 40 hanggang verse 41, I will make an everlasting covenant. Gagawa ako ng walang hanggang tipan. Pag sinabing everlasting covenant, ito ay hindi panandalian. Hindi po pansamantala lamang, kundi walang katapusan na pakikipagtipan ng Diyos. Kanino? With them. Sino yung them? Of course, ang kanyang bayan, ang mga Hudyo, ang Israel. Ano po? But tayo po ng mga Gentiles na sumasampalataya sa Panginoong Jesus, ang mga pangako ng Panginoon at pagpapala para sa kanyang bayan ay para sa atin din po ngayon. Kaya ang pangako ng Lord na yan in Jeremiah 32 para sa atin din po. At ito pong, I will make an everlasting covenant. Nagkaroon po ito ng kaganapan nung si Jesus po ay dumating sa atin dito sa lupa at nag-sacrifice ng buhay niya doon sa cross. At under that covenant, ano daw po yung pakikipagtipan ng Diyos sa atin? I will never stop doing good for them. Hindi ako titigil sa paggawa ng mabuti para sa kanila. Gusto niyo po ba yon? Of course, gusto po natin yon. Na ang pagpapahayag po dyan ng Panginoon ng kabutihan o paggawa ng mabuti ay hindi dahil kung sino tayo. Hindi rin po nakabase yan sa nagagawa po natin, kundi kung sino siya. He is good. Sabihin mo nga, the Lord is good. At ang pagiging mabuti ng Diyos ay hindi lang kapag mabuti tayo. Hindi lang kapag okay lahat ang ginagawa po natin. In other words, anuman po ang panahon, anuman po ang sitwasyon, anuman po ang nagagawa natin, hindi nagbabago ang katangian na yan ng Diyos. He is good. And He will never stop doing good for us. At ang sabi po niya, kadugtong po niyan, I will put a desire, lalagyan ko ng pagnanasa o pagnanais sa kanilang puso to worship me. Hallelujah! Ngayong umaga, meron ka bang desire to worship the Lord? Nga po, parang kukundi yung amen eh. Para mahina yung amen eh. Kaya ulitin ko bang tanong nga, meron ka bang desire? Meron ka bang, ang puso mo ba merong pagnanais ngayong umaga para sambahin ang Diyos? Amen? Kung meron kang desire na yan, bakit ka meron desire? Hindi lang dahil ginusto mo. Kasi nandun ka sa ilalim ng covenant ng Panginoon. Siya pala mismo ang naglalagay ng desire sa puso natin para sambahin siya. Diba? I will put a desire in their hearts to worship me, and they will never leave me. Hindi nila ko iiwan. Hindi nila ko tatalikuran. Kaya pala, kapag ang isang tao ay nasa ilalim na yan ng covenant ng Panginoon, ay hindi niya tatalikuran ng Panginoon. Kasi meron siyang tipanan sa Panginoon. And verse 41, ang sabi ng Panginoon, I will find joy in doing good for them. So pag gumagawa pala ng mabuti ang Panginoon po sa atin, kagalakan pala niyan, masaya pala ang Panginoon na ginagawa po niya yun sa atin. So every day, God is in the business of doing good for us.
Every day, God is initiating to us. And I believe, hindi po nami-miss ang isang araw, hindi lumalagpas ang isang araw na hindi gumagawa na mabuti ang Diyos sa atin. At hindi lang isang araw, maya't maya sa bawat oras, mabuti ang Diyos sa atin. That's why sinasabi, the Lord is good all the time. Sa lahat ng panahon at ang paggawa ng mabuti, o ang pag-initiate po ng Diyos sa atin ay lagi pong sa ating ikabubuti. At dahil po dito, mabuting bagay na tayo naman po ay tutugon. Sabihin mo nga ang salita nito, tutugon. Mag-respond po tayo ng paggawa ng mabuti for His glory. Okay? And amen po ba doon, mga kapatid? Yan. So, ngayon pong taon, we need to do something na kung saan ay pwedeng bagong bagay. Sabi mo nga sa katabi mo, we need to do something. Ano ba yung something na yan? Something na pwedeng hindi pa natin nagawa dati. Something na magbibigay ng parangal at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ano po ba? Bagay na kung saan ay maluluwalhati ang ating Panginoon. Gusto ba mong ma-experience ang goodness and greatness of God? So paano? Ano dapat natin gawin? Paano yan mangyayari? Kailangan po natin itong napakahalagang salita na ito. At ito rin po a very challenging word. Ano po ba yan? Initiate. Sabi mo nga, initiate. Ano ba yung initiate sa Tagalog ay umpisahan, simulan. Gawin mo na kahit walang nag-uutos sa iyo. Ayan, okay? So, initiate. At sa atin pong pagkapatuloy ngayong umaga, mas ma-enjoy po natin ang salita ng Panginoon. Pwede po ma-invite kayo tumayo minsan pa. At tayo po ay sama-sama po dumulog po sa Panginoon in a short prayer. Father, muli po, maraming salamat. Sa bawat anak mo na narito ngayong umaga, na sumasamba sa iyo, Panginoon. Nagpupuri sa iyo, papasalamat po sa iyo, at pwede rin may kahilingan sa iyo ngayong umaga. Salamat po na dinako mo po kami, nagkasama-sama po kami in person, Lord, sa lugar po na ito, maging kasama po namin online sa pag-celebrate, Lord, ng ika-25th year ng church po na ito. 25 years, Lord, of your grace and faithfulness. Totoo ba nga noon ang iyong mga salita na yan na hindi ka, Lord, tumitigil sa paggawa ng mabuti sa amin. At yung kami narito ngayong umaga, Lord, ito po'y kapahayagan ng gawa mong mabuti. And Lord, sa time po na ito, gusto po namin makinig sa iyo. And Lord, give us, Lord, understanding of your word. Buksan mo po ang aming isip at puso sa iyong mga salita. Lord, gawin mo pong matabang lupa ang puso namin ngayon. At huwag po namin ma-miss yung nais mong ituro sa amin, bagay na dapat naming i-initiate upang makaranas pa po kami, Lord, ng mga dakilang bagay, mabubuting bagay, galing po sa iyo. Father, sa time po na ito, nais ka po namin luwalhatiin. Kaya kilusan mo po kami na yung banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat. Kayo po ay makakaupo. Naranasan mo na bang mag-initiate? Or somebody ang nag-initiate sa iyo? Gusto po ng Diyos ang mga taong nag-i-initiate ng mga mabubuting bagay. Ano po, nalulugod po siya sa mga taong gumagawa para mahayag po ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan. At ngayon pong umaga, mag-share po ko sa inyo ng ilan sa mga Bible characters, kasi marami pong Bible characters ang nag-initiate sa Bible at nagkaroon po ng wonderful results. So ngayon po, mag-share lang po ko sa inyo ng ilan at i-apply po natin sa ating buhay. And of course, ang gagawin po natin ngayong umaga, igagala ko po muna kayo mula sa Lumang Tipan, and then pupunta po tayo sa Bagong Tipan. Maglalakbay po muna tayo. Amen? So, unahin po natin ang unang Bible character na share ko po sa inyo, si Jonathan. Sabi mo nga, Jonathan. Sa 1 Samuel, ang mga Israelita po sa pangunguna ni Haring Saul, sila po ay mayroong matinding kalaban. At ito po ay mga Filistino o mga Philistines.
And dito po ay maghaharap po sila. Maglalaban ang mga Philistines at mga Israelites. But sa time po na ito ay si Hari Saul, at ang kanyang mga Israelita, may takot po sila sa pagharap sa mga kalaban kasi marami po silang kalaban ng mga Philistines. At dito po sa chapter 14, which is yun po ang nasa atin, 1 Samuel 14, sa atin pong t-shirts and sa tawag dyan. Ano bang tawag dyan? Poster? Hindi mo poster yan. Billboard. Tawag po dyan. Anyways, sa chapter 14, meron pong isang tao si Jonathan ang nag-initiate. Tingnan po natin ang sabi po sa verse 6. Ang sabi po niya doon sa kanyang tagadala ng kanyang mga armas at mga sandata, let's go across to the outpost of those pagans. Kaya nga sabi, punta natin, lusubin natin. And Jonathan said to his armor bearer, perhaps the Lord will help us, for nothing can hinder the Lord. He can win a battle whether he has many warriors or only a few. Ito po yung pananampalataya. Ito po yung pananaw ni Jonathan sa pwedeng gawin po ng Diyos. Na kung marami kayo o kukunti kayo, kaya kayong papanalunin ng Panginoon sa laban. Hindi yan nakadepende sa dami. Nakadepende yan sa kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung paniniwala ni Jonathan na para sa kanya, hindi man natin malusob ang mga Pilistino ng buong Israel. Pero kahit dalawa lang tayo, kaya natin silang talunin. Yun po, that's why sabi niya, let's go! Lusubin natin! And i-jump ko po sa verse 13. At ito po ang sabi, so, anong ginawa po nila? They climbed up using both hands and feet. In other words, talagang inakyat po nila ang bundok. Kaya nga may pagapang na inakyat. Pagapang na inakyat po nila ang bundok. And the Philistines fell before Jonathan, and his armor bearer killed those who behind them. They killed some 20 men in all, and their bodies were scattered over about half an acre. And then verse 15, it says, suddenly, panic broke out in the Philistine army, both in the camp and in the field, including even the outposts and raiding parties. And just then, an earthquake struck and everyone was terrified. So, ang napatay po nila, may sa 20 lang, may kita na po. But, nagkaroon po ng panic. Ang mga Pilistino, bakit? Nakita nila, nagkalat ang kanilang mga patay, mga kasama nila, akala nila, napakarami ang lumusob sa kanila. Dalawa lang pala. So nagkapo ng panic, nagtakasan po yan. Yung mga susunod na verse, nagtakbuhan na po sila, natalo po ng mga Israelita ang mga Filistino by that time. Bakit? May isang tao na nag-initiate. Si Jonathan, hindi po siya inutusan ni King Saul na lusubin ang kalaban. Actually, hindi rin nagpaalam si Jonathan dahil hindi siya papayagan ng hari. Kung silang buong Israel takot, naaalangan, lumusob sa kalaban, lalo pa kaya yung dalawa lang ang susugod. That's why si Jonathan nakaisip, lusubin natin. Kahit dalawa lang tayo, dahil kasama natin ang Diyos. Pwedeng papagtagumpayin tayo ng Diyos kahit dalawa lang tayo. Nag-initiate po si Jonathan. And I believe, kung si Jonathan ay hindi nag-initiate ng paglusob sa kalaban, posibleng sila po ang nilusob ng kalaban at sila po ang nagapi. May isa lang tao na nag-initiate at nagdala po siya ng tagumpay sa buong Israel. Now, bigyan mo natin ng application. Meron ka bang kailangang i-conquer sa iyong na territory ng enemy? Meron bang attacks ng enemy sa iyong family? And as believer, bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, kapag may mga attacks ng diablo, kapag may mga threat ng diablo, ito ang tanong, anong ginagawa mo? Tanungin mo ang katabi mo, ano ang ginagawa mo? Baka ang kailangan para maging malaya at mapagpala ang iyong family o ang iyong workplace mo ay ang iyong pag-initiate katulad ng ginawa ni Jonathan. Huwag mo nang hintayin utusan ka. Ano ang nakikita mong pwede mong magawa para maparangalan ng Diyos at magtagbigay ng tagumpay sa family mo o sa mga kasamahan mo.
Pag sinimulan mong gumawa ng tama, sasamahan ka at pagtatagumpayin ng Panginoon. Pangalawang karakter, David. Sabi mo nga, David. Siguro naman po, lahat siguro sa atin, halos ay alam na po natin ang story ni David. And, ayan, alam na alam po talaga natin. Ano po. So, hindi na po sana expound po ito. Pasadahan ko lang po ang ilang bagay. Tingnan po natin paano nag-initiate si David. Ito na naman po, kanina chapter 14, ngayon ay chapter 17. Malakas naman ang mga Philistines at meron silang matinding mandirigma. Sino yon again? Si Goliath. Ang sabi ni Goliath kay King Saul, wag na tayo maglaban-laban ng lahat. Madami lang ang mapapahamak. One-on-one na lang ang laban. Pumili kayo ng pinakamagiting, pinakamahusay ninyong mandirigma at iharap sa akin. Isahan ang laban. Yan na po Pag ako'y nagapi, talo na ninyo ang buong Philistines. Pag natalo ko ang inyong pinili, then, sakop namin ang ang Israel. Si King Saul and his men, walang makaharap. Physically, ang tanging pwedeng humarap, ipantapat kay Goliath, do maliit pa rin po siya, i-compare kay Goliath, ay si King Saul. Si King Saul ay malaki din pong tao. Hindi nga lang higante. Ano po? Pero si King Saul at ang kanyang mga kasamahan, they were passive watchers. Sabi mga passive watchers. Pero meron pong isang binatilyo na tinatawag na active initiator. Ang pangalan ay David. Nung siya pumunta sa labanan, dahil pupunta siya sa kanyang mga kuya para maghatid ng pagkain bilang utos ng kanyang ama, nadinig po niya yung higanteng si Goliath na tawag ito, hinaharas or inaalipusta ang mga Israel at ang bayan, ang pangalan ng Diyos. And then sabi po niya, lumapit hanggang sabi niya, nagtanong siya about kay Goliath, gusto po niya lumaban, dinala po siya kay King Saul, inaharap po siya. No? Meron pong gustong humarap kay Goliath. Kasi nagpahanap po si King Saul, sino ang pwedeng lumaban? Wala po talaga At ito na po, nang si David ay nakaharap na kay King Saul. Ito sabi po niya, verse 32. 1 Samuel 17:32, don't worry about this Philistine. Huwag kayong mag-alala sa Filistinong nyo, sa higanting ito. David told Saul, I'll go fight him. Huwag po kayong matakot, huwag kayong mag-alala sa kanya. Ako ang lalaban sa kanya. Pambihira. Sa mga kawal, sa mga sundalo, walang makaharap. Yung hindi sundalo, pastol. Binatil yung pastol. Siya nagsabi, ako ang lalaban. Bakit? Hindi po niya maatim. Sabi mga word na to, hindi maatim. Hindi maatim, hindi po matanggap ni David na nilalapastangan ng Goliath na yon ang kanyang kababayan at ang pangalan ng Diyos na buhay. Hindi po pwede, hindi ko kayang tanggapin na ginagano ng aking kababayan ang pangalan ng Diyos. Ako ang lalaban. Ito po, alam po natin na story, di po ba? Sino natalo si David o si Goliath? So, alam na lang po natin ang story again. Ito po ang point, walang nag-utos kay David na harapin o labanan si Goliath. Walang nag-utos. Nag-initiate siya. Ako ang lalaban. Ako ang haharap. Now, bigyan po natin ng application. Kapag may nadinig kang nagsasalita against your family, against your church, against your pastor, against your leader, paano ka nag-respond? Si Saul, ang kanyang mga tauhan, sabi ko ng mga passive watchers, wala. Nilalapastangan na ni Goliath, wala. Tahimik lang.
Pero yung binatil yung pastol. Sabi niya, active initiator. Hindi siya pwedeng nakikinig lang. Hindi pwedeng alam lang niya nangyayari. Dapat meron siyang gagawin sa nangyayari. That's why para sa kanya, kung walang ibang halalaban, ako ang lalaban. So kapag may mga attack ng dyablo sa iyong pamilya, anong ginagawa mo? Tahimik ka lang ba? Hinahayaan mo na lang? O ikaw yung haharap? Naniniwala ka ba na kaya mong talunin ang giant? Para walang nag-amen. Ulitin ko tanong, naniniwala ka ba na kaya mong talunin ang higante? Higanteng sumisira sa buhay mo, sa family mo, sa church mo. Yes. Bakit? Sabi po ni Apostle Paul in Philippians 4:31, I have strength for all things in Christ. Sabi mo, in Christ. Who empowers me and I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. So, ano po ang point dito? Sabi ni Apostle Paul, yes, kaya natin magtagumpay. Dahil tayo po ay mga victors, tayo po ay more than conquerors in Christ. Bakit? Meron daw pong lakas, meron pong kapangyarihan na ipinagkakalob ang Panginoon po sa atin dahil tayo ay na kay Kristo. Ang problema lang, takot tayong humarap sa kalaban. Parang si King Saul. Nandun naman ang Diyos, kasama naman ang Diyos. Isa ang Diyos ni King Saul, isa ang Diyos ni David. Takot lang humarap si King Saul dahil nakadepende siya sa kanyang sarili, hindi sa Diyos. Si David, hindi nakadepende sa kanyang sarili, kundi sa magagawa ng Diyos. Ganon din po dito, I have strength for all things in Christ who empowers me. So ano man ang kalaban, ano man ang circumstansya ng buhay, kaya po natin humarap at magtagumpay dahil kay Kristo na nagpapalakas po sa atin. Hallelujah. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. So, tayo po yung maging mga initiators, katulad po ni David. Huwag pong katulad ni King Saul ng mga passive watchers lang po or spectators. Third character, puntahan po natin. So, lukso na po tayo sa New Testament. The woman bleeding for 12 years. Meron pong babaeng dinudugo na umabot na po ng 12 taon. So, samahan po niyo ko in Matthew chapter 9. And basahin po natin verse 20 hanggang verse 22. Just then a woman who had suffered for 12 years with constant bleeding came up behind him. She touched the fringe of his robe, for she thought, if I can just touch his robe, I will be healed. Verse 22, Jesus turned around, and when he saw her, he said, Daughter, be encouraged. Your faith has made you well. And the woman was healed at that moment. Wow! Ang buong story po niyan, ang babae po na ito ay sa kapapagamot po niya, naubos na ang lahat niyang kabuhayan. Wala na po siyang pera. Sa iba't ibang manggagamot siya pumunta, pero sabi po ng Bible, hindi po siya gumaling. Bagkus, lalo pang lumala. Hanggang sa dumating po si Jesus sa lugar po nila, at nabalitaan niya, of course, ang mga ginawa ng Panginoon at naisip po niya sa kanyang sarili. Sabi po niya, lalapit ako kay Jesus nito at pag nahawakan ko ang dulo ng laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. Bakit kaya dulo pa ng laylayan? Bakit pa kaya hindi pa niyakap ang Panginoon? Bakit kaya hindi kamay ng Panginoon? Bakit dulo ng damit? Dahil ang babae po na ito ay dinurugo. Sa mga Hudyo, kapag dinurugo, itinuturing po yung marumi. At ang sino mang mahawakan po niya, ituturing ding marumi. So meron po siyang malaking respect kay Jesus. Ayaw po niyang madumihan ang Panginoon. That's why sa kanya, pero para sa kanya, kailangan kong makakonect sa kanya
That's why matouch ko lang ang dulo ng kanang ang laylay ng damit, ako'y gagaling. Yun po ang faith niya. That's why, ano ba ang nangyayari? Sabi sa binasa po natin, nung matouch po niya ang dulo ng laylayan ng damit ng Panginoon, siya po'y biglang gumaling. Ano po ang point dito? Walang nag-utos sa kanya na pumunta sa Panginoon at hipuin ang laylay ng damit. Walang nag-utos. Nag-initiate po siya. Nagawin ang bagay po na yon. Bagamat bawal po sana siyang lumabas, bawal makihalubilo sa mga tao dahil siya didurugo, pero sa kanya, para ako gumaling, kailangan ko makalapit kay Jesus. No? Meron siyang gagawin. Nag-initiate po siya. At siya nga po ay gumaling. Now, ito pong tanong, meron ka bang sakit na hindi gumagaling? Ang tagal na, hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Ipinagpe-pray mo naman pero ayaw gumaling. Baka katulad po ng babaeng ito, ang kailangan mo lang ay isang matinding pag-initiate. Yung hindi ka nahihiya sa paglapit sa Panginoong Hesus kahit nakikita ka ng maraming tao. Yung hindi ka nahihiya na lalapit sa harapan para magpa-pray. Yung wala kang pakialam, ano man ang iisipin ng iba, basta ang mahalaga sa iyo ay ma-express mo ang pananampalataya mo. Your healing may be just an initiate away. Posible, maaaring ang kagalingan ay matatanggap mo sa magitan lang ng pag-initiate mo. Katulad ng ginawa ng babae ito. Sabi diyan, naubos na sa kapapagamot sa iba't ibang doktor, hindi siya gumaling. Pero nag-initiate siya ng paglapit kay Jesus para ma-express yung naiisip niya, yung pananampalataya niya. Matouch ko lang ang dulo ng laylay, ako'y gagaling. Gumaling nga siya. Baka yun lang ang kailangan mong gawin. Sometimes hindi po natin nare-receive ang healing o blessing kasi nahiya po tayong lumapit sa Panginoon. Katulad po ng mga tao sa paligid ng babae po na ito, ang dami-daming tao, ang sabi po sa Bible. Pero sino na naka-receive ng healing? Yung nag-initiate. Yung hindi nahiya na lumapit sa Panginoon para gawin ang isang bagay para mahayag ang kadakilaan ng Panginoon. The fourth, tingnan po natin, the Philippian church. Philippians chapter 4, sabi po ni Apostle Paul, sinulatan po niya ang church o mga Kristiyano po sa Philippi o mga Philippians. Pwede po niyang sabayan mo ako sa pagbasa po sa scriptures. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. Now, ano sabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos? Nung ako'y nangaral sa inyo na mabuting balita, tanging kayo lang ang nagpagbigay sa akin ng financial na tulong. Walang ibang church ang gumawa niyan. Kayo lang. At nung ako'y nasa Thessalonica, sabi niya, patuloy kayo nagpadala, hindi lang isang beses ng financial na tulong. And in verse 17, sabi ni Apostle Paul, I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. In verse 18, at the moment, I have all I need and more. In other words, sabi ni Apostle Paul, sa kasalukuyan, sagana na ako. Ang dami ko ng blessings. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. In other words, itong Philippian church patuloy na nagpapadala kay Apostle Paul. They are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And verse 19, ano sabi ng Apostle Paul? Sabay-sabay po tayo. And the same God who takes care of me will supply all your needs
from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Marami po nag-claim ng verse po na yan. Hindi po masama mag-claim ng verse po na yan. Promise po yan ng Lord. Especially kapag tayo may pangangailangan, sinasabi natin, and God will supply all my needs. Pero wala pong ibang sinabihan si Apostle Paul ng verse nito kundi ang church ng Philippians. Dahil tanging Philippians ang gumawa nito sa kanya. Dahil sa pagtulong nyo, patuloy pag-supply sa aking pangangailangan, sabi niya, ang Diyos na nag-supply at nagpala sa akin, siya din ang magsusupply at magpapala sa inyo. So pwede natin i-claim ang verse na yan, pero meron pa lang tayong dapat gawin. So ano po ang point dito? Ang Philippian church, hindi po sila sinabihan o inutusan ni Apostle Paul na magpadala sa kanya ng support. Sila po ay nag-initiate in giving. Kinusa po nilang magbigay na hindi sila hinihinga. That's why sila po ay pinagpala ng Diyos. So, ano po ang point po dito? God blesses those who initiate in giving. Pinagpapala ng Diyos ang mga nag-i-initiate sa pagbibigay. So, pag po tayo nag-initiate in giving, something po ay mabay-break sa ating buhay. And once na na-break po, o yung pong nag-hold sa atin, then doon po dadaloy ang kagalakan at ang pagpapala ng Diyos sa atin. Last po si Peter. Sabi mo nga, Peter. Bago po natin basahin ang scripture sa ginawa po ni Peter, magtanong po muna ako sa inyo, minsan pa. Naranasan mo na bang matakot? Taas po ang kanang kamay ng mga nakaranas ng matakot. Ang iba, hindi kayo nakaranas matakot? Ika, baka po hindi natin ulitin ka po. Naranasan mo na bang matakot? Whether sa tao, sa aso, sa multo, o kahit kanino? Sige, ngayon po, taas ang kanang kamay na nakaranas matakot. Ayan. Okay, lahat naman po tayo nakaranas matakot. Ano po? Iba takot sumakay sa eroplano, sakot sumakay sa barko, and so on. Takot sumakay sa kabayo, sa kalabaw, and so on. Ano po? Takot sa mga problema ng buhay, takot sa sakit. Marami po tayong kinatatakutan. Now, ganito. Naranasan mo na bang matakot dahil sa tingin mo ay nakakatakot? Pero kalaunan ay nalaman mong hindi naman pala yun dapat katakutan. Sino po nakaranas ng ganyan? Wala. Meron. Salamat po. Now, tingnan po natin ang account po ni Peter. Matthew 14. Sabi po sa verse 25, ang verse 24 po niyan, ay kasi inutusan po sila ng Panginoon na tumawid po sa kabilang island. Nagpaiwan po si Jesus. And nung sila po, anong madaling araw na, sila po ay nakasagupa ng malakas na hangin at naglakihan po yung mga alon. Okay, yan po yung alas 3 ng madaling araw. And then, ito po yung account. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost! Multo!" Natakot po silang lahat. Sino bang kaya matutuwa pag nakakita ng multo? Wala yata akong alam na nakakita ng multo. Ay, ang saya-saya. Wala naman yata ganun, ano po? May tao na kinatatakutan tayo, merong hindi. May aso na kinatatakutan tayo, merong hindi. Tama po ba? Pero wala yatang hindi natatakot sa multo. So, yung mga alaga natatakot na nakakita na akala nila ay multo. And then, nasa na po tayo? 27, but Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Then, verse 28, then Peter called to him, "Lord, if it's really you, Lord, kung kayo talaga yan, tell me to come to you walking on the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. May mga blessings po na hindi natin natatanggap o nararanasan dahil tayo po ay natatakot o napapangibabawan ng
takot. Si Pedro ay isa po sa mga alagad na natakot by the time dahil akala nga po ninimulto. Ngunit nang madinig po niya ang tinig ng Panginoon, do hindi pa po niya talaga na-recognize na si Lord po yon dahil hindi po niya nakita, dahil madilim nga at posibleng medyo malayo po sa kanila. Pero hindi po niya hinayaan na takot po ang mangibabaw sa kanya, kundi ang pananampalataya. Sabi mo nga, pananampalataya. Nabaga, sabi ko nga na medyo may pag-alinlangan pa niya. Sabi niya sa verse 28, balik po tayo. Then Peter called to him, Lord, if it's really you, Panginoon, kung kayo talaga yan, ay papuntahin niyo ako dyan na naglalakad sa tubig. Tama po ba? Hindi po basta tubig kasi kaya natin lumakad sa ilalim ng tubig. Naglalakad po sa ibabaw ng tubig. At hindi po natin yung kayang gawin na tayo lang. Tama po ba? Pero ang request ni Peter, yung hindi kayang gawin ng tao. Papuntahin niyo ko dyan na naglalakad sa ibabaw ng tubig. What a request. Ano po ang point po nito? Faith will bring us to a place where we have never been. Dadalhin tayo ng ating pananampalataya sa lugar na hindi pa natin narating. Faith will allow us to experience what we have never yet experienced. Yung pananampalataya ay ipaparanas po sa atin yung hindi pa po natin naranasan. That's why in verse 29, ang sabi ni Jesus, yes, come! Halika! Ano ginawa ni Peter? So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Wow. So, pag totoo po ang faith, may kalakip yang courage. Sa mga courage. Pag wala kang courage na gawin isang bagay, posibleng walang faith o masyadong maliit ang faith. Ngayon, ano po ang point po dito? Naranasan po ni Pedro ang lumakad sa ibabaw ng tubig hindi dahil meron po siyang ability na magawa po yan. Hindi rin po dahil meron siyang supernatural power. Kundi dahil po meron siyang pananampalataya sa magagawa ng Panginoong Jesus. Alam po nyo, yun po ang mahalaga sa mga kinakaharap nating problema o circumstansya ng buhay. Pag dumating po tayo sa time na may kinatatakutan, ang mahalaga po dito ay kung ano ang pinaniniwalaan natin magagawa ng Panginoong Hesus doon sa kinakaharap nating nakakatakot na bagay. Yun po ang mahalaga. Kaya para kay Pedro, doon naglalakihan ng mga alon, ang lakas ng hangin. Pero sa kanya, wala yan dahil para sa kanya, mas malaki, mas makapangyarihan, higit ang Panginoong Hesus kaysa laki ng mga alon at lakas ng hangin na yan. Kaya pagdating ng problema ng buhay, ano ang tinatanaw mo? Ano ang pananampalataya mo? Saan ka nakatingin? Sa laki ng problema o sa magagawa ni Jesus doon sa problema mo? Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang loob. Ako ito. Ito po ang tanong. What do you believe Jesus can do in your life? Ano ang pinaniniwalaan mong magagawa ni Jesus sa iyong buhay? Hindi po usapan dito yung kung ano nangyayari. Ang usapan dito, yung pinaniniwalaan mong magagawa ni Jesus sa nangyayari. Ano ang pinaniniwalaan mo magagawa ni Jesus sa iyong pamilya? Sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa inyong relationship, sa iyong karamdaman. So sabi po ng Bible, ang laki po ng mga alon, ngunit ang tinin ni Pedro po ay ang kahigitan ng Panginoon kaysa mga alon. Ngayon tanong po sa atin, meron bang spiritual na alon o bagyo na kinakaharap ka ngayon? Meron pong magandang balita. Sabi mo sa katabi mo, may magandang balita. Ano po ang magandang balita?
Jesus is greater than those storms. Ang kailangan lang po natin ay pag-initiate to walk on water. Okay? So, paano po tayo lalakad sa tubig? At spiritual na tubig katulad ni Peter? Kailangan po nating lumabas ng bangka. Hindi makakalakad sa tubig pag hindi lumabas ng bangka. Maraming kasama si Peter ng mga alagad by that time, pero hindi nakaranas lumakad ng tubig kasi hindi sila lumabas ng bangka. Si Pedro lang. Ano bang point niya? Kailangan po natin lumabas ng comfort zone. Kailangan mong gawin ang hindi mo pa ginagawa before. Kung ikaw ay nag-struggle in your prayer life, baka ito ang iyong tubig na dapat tapakan. Anong kailangan mong gawin? Gusto mo na mag-pray, pero struggle ka, hirapan ka mag-pray. Anong kailangan mong gawin? Initiate to pray. Kung nag-struggle ka sa pagbabasa ng Bible, o pag-study ng Bible, then initiate to read and study your Bible. Nahirapan ka magbigay ng tithe, struggle ka talaga dyan, then initiate to give your tithe. Initiate. Hanggat hindi ka nag-initiate, hindi ka makakawala doon sa struggle mo. Kung nag-struggle ka sa pagpapatawad, doon sa nakasakit sa iyo, then initiate to forgive. At iba pa. So, mangarap po tayo makaranas ng hindi pa natin naranasan. Amen po ba doon? Mangarap po tayo na makatanggap ng hindi pa po natin natatanggap. Mangarap po tayo na marating ang hindi pa po natin nararating. Mangarap po tayo ng paglaki ng church. Pero wala nag-amen. Mangarap po tayo ng great things from God. Samahan niyo po akong mangarap para sa isang malago at blessed na COG, City of Makati. Samahan niyo po ako sa pag-initiate in pursuing our 3M vision. Ano po ba yan? Yung kalagayan na hindi ka na-satisfied na umaattend ka lang ng church service, kundi yung may ginagawa ka, kabahagi ka sa paglago ng church. So meron daw, in regards po, ang tanong ay bakit kailangan natin mag-initiate? Yan, patapos na po ako. 2 hours na lang po natitira sa akin dahil anniversary naman. Bakit daw po kailangan natin mag-initiate? Isipin nyo, bakit nga? Dahil po sa nangyayari. Tingnan po natin. Meron daw po 3 klase ng tao in regards sa mga nangyayari. Di ba kanina, bakit nag-initiate si Jonathan? May nangyayari, may kalaban. Bakit nag-initiate si Peter, ano po, na lumakad sa ibabaw ng tubig? Nakita niya ang Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Bakit nag-initiate yung babae na dinutugot at lumapit kaya mahawakan ang laylayan ng kanyang David? Kasi may sakit siya. Mag-initiate ka, ayos ang nangyayari. So, 3 klase daw po ng tao regards sa mga nangyayari. Number 1, those who know what is happening. Alam nila kung ano nangyayari. Pangalawa, those who watch what is happening. Nanonood lang sila sa mga nangyayari. Pero ang pangatlo po ay those who make things happen. Ito po ang tanong. Tingnan po niyo mabuti ang 3 po na yan. Sa 3 na yan, saan ka dyan? Satisfied ka ba? May problema sa pamilya mo? Alam mo lang kung ano nangyayari, wala kang ginagawa. O nanonood ka lang, tingnan mo kung ano nangyayari sa family mo. O hindi ba sa family, sa paligid mo, o sa church, sa trabaho mo. O ikaw yung, hindi, may gagawin ako. Dapat may gagawin ako. Ano ang pwede kong magawa para maayos to?
Those who make things happen. Yun yung mga initiators. Yun yung nag-i-initiate. May ginagawa. Sometimes, miracle is just an initiate away. Sabi po ni Jesus, isang oras na lang natitira ko. John 16, verse 24. You haven't done this before. Sa Tagalog, hindi mo pa ito ginawa dati. Tingnan po, ano ibig sabihin diyan ni Jesus? You haven't done this before. Ano yung hindi mo pa ginawa dati? Ano ang gustong i-drive dito ng ating Panginoong Jesus? Nasabi niya sa kanyang mga alagad, you haven't done this before. Initiate. Gawin mo isang bagay na hindi mo pang ginawa before. Initiate. Wala nag-uutos sa'yo. Kusain mong gawin. Umpisahan mong gawin. Ask using my name. Ask using my name. Hindi na sinabing, humiling ka, yung ano lang ha, yung kailangan mo lang ha, yung mga pagkain lang, yung walang binanggit. Walang limit. Ask using my name and you will receive. And you will have abundant joy. Bakit sinabi ko na hindi lang yung maliliit na bagay ang pinahihiling ng Panginoon? Hindi mo pa yung ginawa before. Ano ang hindi mo pa hiniling sa Panginoon sa nakaraan? Humiling ka, ang sabi ng Panginoon, at tatanggapin mo. At malulubos ang iyong kagalakan. So again, ang tanong, ano yung hindi mo pa ginawa dati? Ano ang hindi mo pa hiniling sa Panginoon? Sabi ko kanina sa mga alagad na naroon, si Pedro lang ang humiling nang hindi pa niya nagawa before. Yung mga kasama niya, satisfied na nakasakay sa bangka, namamangka, satisfied na ganon, pero takot sila nung lalakad sa ibabaw ng tubig. Hihiling sa Panginoon, lalakad sa ibabaw ng tubig. Tandaan po natin, sa pag-initiate may risk. Sa anumang pag-initiate may risk po dyan. Ang kadugtong po niyan, si Pedro, puntahan tayo sa next verse 30. Ang kadugtong po niyan, sabi po doon ay si Pedro, Matthew 14:30, but when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Lumubog si Pedro nung naglalakad na patungo kay Jesus dahil nabaling ang kanyang paningin sa alon, hindi na po kay Jesus, bigla na po siya lumubog. Kaya may risk eh. Ibig po sabihin yan, dapat nakasentro palagi kay Jesus. Yung pag-initiate mo, nakasentro kay Jesus. Buti na lang, sabi niya, "Save me, Lord!" He shouted. At bigla siyang sinagip ng Panginoon at iniyahon. Sabi niya, kay liit na yung pananalig. Then bigla po sila, maiyahon po si Pedro, sabay po sila naglakad sa ibabaw ng tubig, pabalik na sa bangka. Dalawang bagay lang po pag tayo nag-take ng risk, pag tayo nag-initiate, sabi ko may risk, ano ang dalawang bagay na posibleng mangyari? You will win. Number 1. Pangalawa, you will learn. Not lose. You will learn. Pag ginawa mo yan sa... Yes, nagpe-fail po tayo. Pero pag ikay may natutunan, hindi po yung failure. So either we will win or we will learn. So initiate. Kahit may risk. Amen po ba? Dahil yung babae na yon sa paglapit kay Jesus, ano risk? Pwede siyang pagkaguluhan ng mga tao, pwede siyang batuhin. Dahil lumabas siya, nakihalubilo sa mga tao, ituturing silang marumi. May risk eh. Pero may faith. Ang babae na ito, ang mahalaga sa akin yung faith. Ma-exercise ko. At na-receive nga niya ang healing. Ulitin ko kapatid,
Baka yung problema mong kinakaharap, o vision, hindi ka makaalis, kasalanan, hindi ka makaalis, baka kailangan na mag-initiate. Kaya hindi ka nakakaalis kasi hindi ka nag-initiate. Do something na hindi mo pa ginawa before. Hallelujah. Initiate for something bigger and better. Amen po ba dun? Initiate for something that will make you a better person. Initiate for something that will bring what? That will bring glory to God. Gagawa ka hindi para maging sikat ka, kundi para mabigyan mo ng glory ang Diyos. Nung gumaling ang babae, sino nabigyan ng glory? Ang Diyos, si Jesus. Nung makapaglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, sino nabigyan ng glory? Si Jesus. Dahil siya nagsabi, halika. So gagawin po natin ang isang bagay for the glory of God. Amen po ba doon? Pwede ko ba maimbitahan kayo tumayo? Natapos na isang oras ko. Ulitin ko po. Anong kailangan natin gawin? Mag-initiate. Katulad ni Jonathan. Nagkaroon ng tagumpay ang kanyang bayan dahil siya po'y nag-initiate. Yung kanyang leader, takot humarap. Pero siya po ang humarap sa kalaban. Kahit may risk, kahit mataya ang kanyang buhay. And it brought victory to Israel. Si David, nag-initiate ng paglaban kay Goliath. At nagdala yon sa hindi lang tagumpay sa Israel, naging daan yon para siya maging hari ng Israel. Dahil sa kanyang pag-initiate. Kapatid, baka yung isang promotion na nag-aabang sa'yo, kaya hindi mo nare-receive kasi hindi ka nag-i-initiate. Na-promote si David, naging hari, dahil nag-initiate ng pakipaglaban kay Goliath. Baka hindi ka gumagaling kasi hindi ka pa nag-i-initiate ng pag-express na yung faith. Baka nakadepende ka lang sa gamot, do hindi masama ang gamot. Nakadepende ka lang sa doktor, do hindi masama ang doktor. Pero meron isang mas mahalaga, yung faith mo kay Jesus sa magagawa ni Jesus doon sa sakit mo. Initiate. Ang Philippians Church nakaranas ng breakthrough sa finances kasi nag-initiate sila in giving. Kaya baka hindi ka makawala sa crisis sa finances kasi hindi ka nag-initiate in giving. Nakatali ka doon, masyado kang hindi ka makawala sa hold ng giving. Para sa'yo, giving is sa mayayaman lang yan. Again, baka may spiritual water na pwede mong matapakan. Kailangan mo lang mag-initiate like Peter. So yung buhay mo, kalagayan mo, may mangyayari maganda dyan. Kailangan lang mag-initiate. Aawit po tayo ng isang awitin sa Panginoon bago po tayo dadako sa communion. At habang inaawit po natin ang awitin po na ito, maging bukas lang ang puso mo sa Panginoon. I-humble mo lang ang sarili mo, pakambaba ka lang. Kung kailangan mo lumapit sa harapan for prayer, kung kailangan mong hubarin ang iyong hiya at pride, lalapit ka sa Panginoon. Lord, gusto kong mag-initiate ng paglapit sa iyo. Gusto ko, Lord, humiling na isang bagay na hindi ko pa nahiling sa iyo before. Lord, gusto kong makaranas na hindi ko pa naranasan before. Kapatid, baka ito yung moment mo. Baka ito yung iniintay lang. Baka ito lang ang kailangan yung pag-initiate mo. Kung ano man yan.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Sing to you. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. Where I am yours and you are mine. And you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Sing to you, God. Spirit, lead me where my trust is without borders. Can you sing this to God, Elite Church? Can you just worship the real true God? Call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Just in spirit, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Father, thank you. Jesus, thank you. Holy Spirit, thank you. Salamat, Lord, kasama po namin kayo. Salamat, Lord, kasi ang Diyos namin ay mas malaki sa mga problema namin. Ang Diyos namin ay mas malaki sa mga pangangailangan namin. Ang Diyos namin ay mas malaki, mas makapangyarihan kaysa sa mga sakit namin. At ang Diyos na ito, Lord, ay kasama namin. At ang Diyos na ito ay nagsabing, hindi titigil sa paggawa ng mabuti sa kanyang mga anak. Thank you, Lord. Mga kapatid, pwede bang pasalamatan mo ang Panginoon? Dahil napakabuti niya sa iyo. Sige, purihin natin ang Panginoong Jesus. The Lord is good. The Lord is good. The Lord is good to you, kapatid. Lord, receive, Lord, our praise. Tanggapin mo po, Panginoon, namin mga pagpupuri sa iyo. Karapat-dapat ka, Panginoon, mamurihan. Wala kang katulad, Panginoon, Lord. Napakabuti mo, napakalakila mo, Panginoon. Purihin ang kalan mo. Praise God. Praise your holy name. Praise your wonderful Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead us. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Just sing your praise. Oh, we put a praise. Oh God, we put a praise to you.
Father, I pray sa mga mag-initiate in doing good. Sa mga mag-initiate for something for your glory. I pray, Lord, maranasan talaga nila ang wonderful result. Though may risk sa pag-initiate, pero mayroon pong greater blessing na naghihintay. Mayroon pong great victory na naghihintay. Kaya Lord Jesus, patuloy ka namin tinataas. Dito po sa 25th celebration ng church nito, kinikilala ka po namin, dinideclare namin that Jesus is Lord over this church. Ikaw ang Panginoon, ikaw ang aming Diyos, O Lord Jesus. At patuloy mo po kami sasamahan sa susunod pang mga taon. At hayaan mo, Lord, kami ay patungo kami sa paglago at paglago pa, Panginoon. Kayo po ang tanging may kakayanan na lumago ang church po na ito. This is yours, Lord. This church is yours. Kaya malaya mo po itong kilusan, pangunahan, Panginoon. Muli, pagpalain mo po ang bawat pumapasok sa church na ito. Lumalabas sa church na ito. And I pray, Lord, marami pang bagay kami mararanasan, mabubuting bagay galing po sa iyo. Thank you again. Sa iyo po lahat ng glory, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kayo po muna yung makakaupo at dadako po muna tayo sa ating banal na hapunan. Pwede po bang mahiling na magsitayo ang bawat isa? At atin po ipanalangin ang piraso po ng tinapay at ang kopa na atin tatanggapin. Muli ang tinapay. Pira-pirasong ito po ay nagsisimbolo ng katawan ni Jesus na siya pong isinacrifice para po sa atin. Nagkakatawan, nagkasugat-sugat para magkaroon po tayo ng kagalingan. Ano po? By His wounds, we are healed. Yun po sabi ng salita ng Panginoon. At ang kopa na sinisimbolo ng dugo ni Jesus, ng kanyang buhay, na nialay po doon sa cross bilang pantubos po, pambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Hindi lang po yung kasalanan ng ibang tao. Hindi lang po yung kasalanan ng mga Hudyo. Kundi kasalanan din po natin nagawa noon at magagawa pa. Kasama po yun sa minsanang inialay ni Jesus na buhay. In other words, bayad na ang ating mga kasalanan dahil po sa ginawa ni Jesus. That's why kailangan lang talagang tayo po laging magpasalamat sa Panginoon. At ang benefit po nito sa pagtanggap po natin, yung po ating claim, na sa pagpartake po natin, tatanggapin po natin ay ang blessing ng healing and forgiveness ng Panginoon po sa atin. Father God, thank you so much. Ngayon po sama-sama po namin, Lord, na sa pagpartake po namin nito, inaalala namin ang iyong anak na si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross. Thank you, Father, for that great love, Lord, mo sa amin. Talagang mahal na mahal mo kami, Panginoon. At hindi lamang po ganon, hanggang ngayon kasama ka po namin, pinananahanan mo kami ng iyong Espiritu, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo. At hayaan mo, Lord, muli sa pagtanggap po namin ito, mapigyan ka namin ng glory at mapagpala po kami in Jesus' name. Ito po sabi ng salita ng Panginoon. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Thank you, Lord. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang kopa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Kaya kayo po ay makakaupo.
So ipapasa lang po sa inyo yung tray ng ano po, pakilagay na lang po yung mga cups. Good morning po. Happy 25th anniversary sa ating church. Ayan. I would like to share a verse, 2 Corinthians 9, verse 6 to 7, under a cheerful giver. So the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Di ba po, pag tayo po nahihirapan or walang-wala po tayo, masarap po sa pakiramdam pag may nagbigay po sa atin na masaya sila. Kasi nafe-feel po natin na it's out of love, out of care, and hindi po tayo burden sa kanila. Kasi po pag yung nagbigay sa atin, ano ba yan, kakainin ko pa to, bibigay ko pa sa'yo, parang pabigat po tayo, ganun, tas parang burden. So, pero pag masaya po yung magbibigay na, uy, binili ko to para sa'yo, ganyan, alam ko favorite mo to, masarap po sa pakiramdam kasi nafe-feel natin yung pagmamahal na galing sa kanila. Ayun. Gaya po kanina nung kwento ni Pastor regarding sa Philippian Church, nag-initiate sila ng pagbibigay at pag-provide sa needs ni Paul. And dahil doon sa pagpo-provide nila, yung pag-volunteer nila sa pagtulong kay Paul, nagawa ni Paul yung kanyang purpose na itinalaga sa kanya ni Lord. And through that, sabi nga ni Paul, he got what he needed and more. Tapos in turn, he's so thankful kaya pinag-pray niya kay Lord na i-bless yung Philippian Church. And yun, tingin niya ba ginawa yun ng Philippian Church kasi alam nilang pagpe-pray sila ni Paul para yumaman sila? Tingin niyo po ba investment yung ginawa ng Philippian Church? Ayun, hindi po siya investment, out of love po yun. So ngayon po, sa ating pagbibigay, gawin po natin tong symbol or expression natin ng pagmamahal natin kay Lord. And hindi lang po ito, pagbibigay na to ay magiging kaban po ng church. Ito po ay seed. Seed po ito na gagamitin natin sa pag-abot din po sa iba. For example po, this week-long celebration po ng church is marami po tayong activities, marami po tayong inabot. Like for example, yung outdoor music festival, yung paglilinis po natin ng kalsada, yung pag-help po ng mga lawyers, ganyan. Tsaka po yung pagbibigay natin ng food, isa po yung seed. Ayun. And today, ayun, naway yung pagmamahal natin kay Lord ay makapagtanim at magbunga sa mga taong maaabot na to. Let's pray. Lord, we thank you for this wonderful day. Thank you for blessing this church 25 wonderful years, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa mga taong patuloy na nagtatanim at ginagamit nyo, Lord God, para patuloy po na magawa po, Panginoon, yung gusto nyo italaga sa church na ito, Lord God. And Lord, throughout the years, marami po kaming naabot, Panginoon. Ginamit niyo po kami upang magtanim, Panginoon, na maaaring iba pong ang umani, Panginoon. Pero you have used us well, Panginoon, to be a blessing to them, Panginoon. Naway ito pong ibibigay namin, Lord God, is makapag-glorify sa inyo, makapagpasaya sa inyo, Panginoon. And Lord, i-bless niyo rin po yung mga maaabot nito, Panginoon. Thank you, Father, for this wonderful day, Panginoon. Thank you po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon, at ang mga darating pa. In Jesus' name we pray, Amen. At tayo po ay magko-close sa ating pong first service. Diba? Sarap po mag-overtime kay Lord. Hallelujah. Amen. Isa pa pong bigyan pa natin isang clap offering ang Panginoong Jesus bago po natin ma-receive ang benediction. Hallelujah, hallelujah. Sige po, pag-extend po ang inyong right hand. And tanggapin po natin ang benediction. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. At lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Muli po, happy anniversary po, 25th anniversary sa COGCOM. God bless you po.